Alas 5 ng hapon nang may nakita akong isang silid ng isang eskwelahan na hindi ko napapansin noon kahit nakasara ito. At medyo parang lumana ang silid, may kakaiba akong naramdaman. At tila may ilaw o liwanag na tumatago sa mga siwang nito. Dahil sa curiosity, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa loob ay isang lumang library na puno ng alikabok at mga librong tila ilang dekada nang hindi nahahawakan. Ang hangin ay malamig at amoy lumang papel at kahoy. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga lagayan ng libro, napahinto ako sa isang maliit na mesa sa gitna. May nakatambak doon na lumang libro na itim at walang pamagat. Nang hawakan ko ito, naramdaman ko ang kakaibang init, parang may buhay ang libro. Binuklat ko ito. Puno ang mga pahina ng magandang sulat kamay, mga kwento ng mga estudyante na nag-aral dito noong dekada 70. So halos may katagalan na nga ito. May kwento tungkol sa pag-ibig, pagkakaibigan at mga pangarap. Pero habang binabasa ko, napansin kong bawat kwento ay may katapusan na parang totoo. Mga kwento ng mga pagkawala, kakaibang pangyayari at takot. Nung dumating ako sa huling pahina, nakita ko ang kwento na isinulat noong Oktubre 31, 1978. Ang sumulat ay isang batang babae na sinabi niyang pakiramdam niya may sumusunod sa kanya. May naririnig siyang boses sa gabi at takot siyang mawala tulad ng ibang estudyante. Sa dulo ng kwento may nakasulat na, kung binabasa mo ito ibig sabihin nandito ka na at ngayon ikaw na ang susunod. Biglang namatay ang bumbilya sa itaas ko. May narinig akong malakas na kalabog sa pinto at paglingon ko sa likod, may nakita akong anino sa dulo ng lagayan ng libro. Parang isang batang babae na nakatingin sa akin. Kinabahan ako, pero imbes na matakot, sabi ko sa oras na yon, totoo nga ba ito? At sino ka, may tao ba dyan? At habang lumalapit ang anino, bakit parang pakiramdam ko ang lungkot na galing sa anino? Kaya naglakas loob na lang ako at dahan-dahang nagsalita at bahala na. Sabi ko, huwag kang gumawa ng anumang hakbang. Gusto ko lang naman basahin ang libro. Tumahimik ang lahat. Dahan-dahang sumikat ang araw mula sa bintana. At nakita ko ang anino at sabi ko ulit sa sarili ko, totoo nga ba talaga ang nakikita ko isang anino? Hindi siya nakakatakot, kundi malungkot at pagod. Ilang taon na akong naghihintay, bulong niya. Gusto ko lang may makinig sa kwento ko, may makaalam kung ano ang nangyari sa akin. Natatakot akong makalimutan ako. At yun ang boses ng bulong niya, tatakbo na nga sana talaga ako, pero sabi ko, hindi ito totoo. Ngumiti ang anino na di ako makapaniwala at unti-unti siyang nagliwanag hanggang sa maging parang alikabok na sumasayaw sa sikat ng araw. Nagbago rin ang lumang libro sa mesa. Ang itim ay naging puti at may lumabas na pamagat sa harap. Mga kwento ng pag-asa at pagpapatawad. At pagmulat ko isang panaginip na hindi ko inaasahan lamang pala. At yun pala ang naging paraan para lamang magbigay at ibahagi ng isang batang babae na gusto ng kapayapaan. At nang lumabas ako sa silid library na magaan ang pakiramdam at gagawin ko ang gusto niyang iparating, at tuwing napapadaan ako sa silid na yon, ngumingiti ako dahil alam kong sa loob ng lumang library, may isang kwento o isang panaginip na kailangang tuparin.